Pakinggan nyo to, ha? Pakinggan nyo to. Pareho kami ni BP Sara ng desisyon. Bakit ko pinili ito? At bakit kami nag-decide ni BP Sara dito? O, pakinggan nyo, ha? Teka, lalakasan muna natin. Para sure na marinig nyo. Alam ko, hindi kayo matutuwa. Pero iboboto ko si Amy Marcos. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan. Iboboto ko rin. Oh, doon na lang muna tayo. O, diba? Sabi ko sa inyo mula pa umpisa, hindi ako bumibitiw kay Senator Amy Marcos. Mula pa umpisa. Vote Senator Amy Marcos. Kailangan natin ng isang Senator Amy Marcos. Bakit? Bukod sa matalino, palaban, ipinaglalaban niya yung tama. Kahit sinasabi ninyo na isa siyang mangga. Ano ba yun? Mukha bang mangga yung shape ng mukha? Or magagamit nga ba? Tingin ko hindi Ano pa sabi nyo? Namamangka sa dalawang ilog. Ano ba ibig sabihin nyo sa namamangka sa dalawang ilog? Kumakabit? Naman. Kumakabit sa kabila, kumakabit sa kabila. Pag ganun ba? Ang tingin ko sa kanya, nanatili siyang nakagitna. Hindi siya namamangka. Kasi yung namamangka, ang interpretation ko doon, ginagamit niya sa pangsarili niyang kapakanan yung nasa kaliwa at ginagamit din niya sa sarili niyang kapakanan yung nasa kanan. Hindi ganon yung tingin ko kay Senator Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos, bumuo siya kasi nakita niya time para makabangon ang Marcos sa pagkakasubsob. At time din para naman si BP Sara ay umusad pataas. Kasi ayaw, siguro nakita niya may potential totoong may potential. Kaya naman talagang kinumbinsi niya. Kaya nga lang, tulad din ng sinasabi ko, ang isang tao, kapag ka nagkaroon na ng kapartner, nag-iiba yan. Bumubuti, minsan sumasama. Yung relasyon nila ni Bongit, ni PBBM, masasabi kong maganda kasi wala siyang nasabing pangit tungkol sa kapatid. Kung hindi ang lagi niyang sinasabi, maraming sulsol, bulong ng bulong sa kapatid, maraming nakapaligid, maraming nagpapaikot, maraming tumutugtog. Diba? Sumasayaw siya sa tugtog ng maraming tao na siguro sabihin natin overwhelmed or hindi sapat yung kanyang tatag ng loob para tindigan yung posisyon na ipinagkaloob sa kanya ng taong bayan. Sabihin niyo kung mali ako. Pero tingin ko tama ako Bakit? Ang isang tao kasi na hindi gamay o hindi sanay sa isang malaking responsibilidad, nalulunod yan. Lalo kung yung tao na yon lumaki sa layaw. Sabihin natin, spoiled. Spoiled yun. Tsura pa lang Tama si Tatay Digong. Nakinig ba kayo? Hindi, di ba? Sabi nga ganon, listen from the expert. Nakinig ba kayo? Si Tatay Digong ay isang eksperyensadong tao at expert sa larangan ng politika. Hindi kayo nakinig, hindi tayo nakinig. Ngayon, sa bawat pagkakamali, meron namang pagbangon, bagamat mahirap. Ang nangyayari kasi sa Pilipinas, nakita nyo yung kapatid
nakatitig kayo doon sa kapatid, bakit hindi i-correct? Alam nang nagda-drugs daw, alam nang gumagawa ng ganito, bakit hindi i-correct? Sino ba si Senator Amy sa buhay ni PBBM, kapatid, kadugo? Sino ang mas pakikinggan? Yung kapatid o yung asawa? Diba? Sino pakikinggan? Yung kapatid o yung asawa? O eto pa. Yung asawa, ano ba yung plano talaga? Diba? Kasi sa tingin ko, ang may boses, yung abogado. Diba? Ang may boses dyan yung abogado. Kaya nga ang lagi kong sinasabi, read between the lines. Sino yung nagsasalita sa likod ng presidente? Kasi may deklarasyon ang presidente. Pero pansinin niyo, ilang araw lang, nababali yung sinasabi ng presidente. Naiiba. Hindi nakikinig ang isang tao sa basta nakapaligid lang. Nakikinig siya dun sa kasama niya araw-araw. Sa lagi niyang katabi. Sa lagi niyang tinatawag na ako ang kapartner mo sa buhay. O, diba? Kung mahina ang isa, halimbawa mag-asawa kayo, mahina yung lalaki, ano yung tawag ninyo? Andres Desaya. Pagka naman mahina yung babae, ano yung tawag ninyo? Buttered wife. Pak, pak, pak. Bugbog. Hindi naman lahat. O, diba? Lagi kayong may bansag. Diba? Lagi tayong mayroong ikinakabit na bansag sa isang tao. Oh. Yung tungkol sa hair follicle test, bumula man ang bibig ninyo, hindi magaganap. Hindi magaganap yan. Hindi. Sinong tao ang gustong mapahiya yung sarili niya? Hindi magaganap yan. Pero, yung impeachment na sinasabi ninyo, magaganap yan kasi kayo ang gagawa. Sa ayaw at sa gusto ni PBBM, kapag gusto niyo siyang in-impeach, mai-impeach yan eh. Pero marami kayong balakid na pagdadaanan dahil ang mag-a-approve niyan yung pinsan, si Martin Romualdez. Yan, maraming balakid dyan. Diba? At syempre, dahil meron ng nabubuong connivance dyan, pagkakampi-kampi, pagsasabuatan, hindi mangyayari yan. Unless, hindi na mananalo si Tambi. Pag hindi nanalo si Tambi, itaga nyo sa bato, mababasag yung bato. Basag yung bato. Pag di nanalo si Martin Romualdez bilang congressman ng Leyte, at yung Tingog party list pag hindi nanalo, mababalian ng pakpak yung mastermind. Di ba? Siguro pina-follow ko sila, sinusundan ko, kaya medyo nababasa ko yung hindi, napagtatagni-tagni ko pa. Tapos, base dun sa mga sinasabi ng mga taong nakapaligid, parang nakakakita ako ng konklusyon base sa aking observations. So, di ba, no? Iboto nyo si Senator Amy Marcos dahil totoo, walang senador na kayang gumawa ng ginagawa ni Senator Amy Marcos. Bakit? They cannot touch her. Ano ikakaso nyo dun? Wala namang problema dun. Pangalawa, kapatid ng presidente, nakakampi nyo. Di ba? At bukod dun, wala talaga siyang problema. Pero,
Kung iba ang gumalaw nun, kung iba ang gumawa nun, babanatan nyo, di ba? Oh. Ang hirap banggain ng isang senator, Amy Marcos. Kaya pareho kami ni Sara Duterte, nagkakaisa kami dalawa. Vote, Senator Amy Marcos. Ibalik niyo siya sa Senado. Kasi, siya lang ang pwedeng gumawa ng mga imposible na sinasabi nilang hindi pwedeng maging posible. O, di ba? Sabi ko sa inyo connect the dots.